Pag-usapan pa natin ang pag-aresto sa mga OFW sa Qatar kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, yung mga OFW na pinalaya sa Qatar, pwede na ba silang makauwi kahit kailan nila gusto dito sa Pilipinas? Yun nga, Pops J, dahil provisional lang yung kanilang paglaya, hindi pa sila pwedeng lumabas ng Qatar. So, sa ngayon, ang sabi nga ng DMW, win na rin yun, kumbaga yung provisional liberty na yun, kasi nakasama naman nila yung kanilang pamilya doon sa Qatar. At nakalabas sila. Kasabay nga niyan, Pops, nagpaalala na rin yung DMW sa lahat ng mga OFW, no? Maging mindful nga daw doon sa mga regulation ng host country nila. Kasi para maiwasan na nga na maulit yung ganitong pangyayari. Okay, linawin natin, Julie, wala pang kasong isinasampa dito sa mga OFW na nagrally dito sa Qatar, ano? Wala pa, Paps. Ongoing yung investigation, kaya hindi rin sila pwedeng lumabas ng Qatar. At wala ring rule na kung mahabang panahon silang nakadetine, kinakailangan sampahan sila ng kaso, walang prescribed na mga panahon. Walang ganon. And tinanong din namin, Paps, yung DMW kung gaano ba kahaba usually yung procedure. Ang sabi nila, mabilis sa atin naman kasi daw. 24 hours ba yun? No? 48 hours Kailangan palabasin. Oo. Sa kanila naman daw, mabilis naman daw, Paps, ma-resolve yung mga ganitong, or kung masasampahan man, mabilis naman daw mangyayari. Pero hindi na nga lang dinisclose ng DMW kasi usapang legal na daw, kumbaga, between na sa abogado and doon sa mga OFW yun. Si Senador Bato de la Rosa, sinabi rin na nawawala na yung check and balances dahil sa hindi pagdalo ng admin sa pagdinig kahapon. Anong sagot ng palasyo dito? Paps, binalik ng palasyo yung tanong sa kanya. Hindi raw ba niya natatandaan na dumalo na sa unang pagdinig yung admin, yung miyembro ng gabinete at ibang mga opisyal at siya daw yung wala doon. Sa katunayan nga daw, tumagal ng 6 na oras yung nagdaang pagdinig at nasagot naman sa palagay nila, sapat naman yung mga nasabing impormasyon doon sa pagdinig. Si ES, Executive Secretary Lucas Bersamin, nagpaliwanag ba ulit sa hindi nila pagsipot sa Senate hearing? May apela si Senator Amy Marcos na baka magbago pa ang isip nitong mga to. Hindi naman talaga dumating. Ano? Hindi na i-reconsider. Walang sinabi ni Senator reconsideration. Amy. Oo. Ang sabi ni ES, kaya nga daw nagbigay sila agad ng letter, ng notice, hindi lang kay Senator Amy, pero kahit kay SP Cheese Escudero daw, para nga daw ma-inform na talagang hindi pupunta yung admin. And sa palagay kasi nila, very specific daw kasi, Pops, yung mga topic na i-discuss and sakop daw ng executive privilege. Executive privilege. So hindi daw talaga pwedeng magsalita. Okay, nasa Lucena, Quezon ang Pangulo kanina. Ano ba ang event at ano ang nasabi ng Pangulo? Nako, May mga juicy ba? Very light yung event ngayong Filipino Food Month, Pops. Okay. So ang sinabi ng Pangulo, magpatuloy nga lang daw sa pagpapaunlad ng mga, kasi sabi niya pagkain ay katumbas ng kultura ng isang lugar. So patuloy daw na paunlarin yan para maipatikim sa mga turista. And aside from that, wag din daw kalimutan pasalamatan yung mga magsasaka, mga ngisda, and lahat ng nasa sektor ng pagkain. Kasi sila nga din daw yung kaya nagiging posible yung pag-unlad nitong industriya na ito. Ang alyansa para sa bagong Pilipinas, balik kampanya ba? Saan sila ngayon? Sa Rizal sila ngayon, Pops, per context, ito yung unang sortie after kumalas ni Senadora Amy. So, tingnan natin kung meron mga masasabi ang Pangulo mamaya kasi attend din ng Pangulo, obviously. And kung meron bang magiging iba pang pahayag tungkol dito sa mga usap-usapang nangyayari within alyansa. At kung may representative si Senator Amy dun sa sortie. Tingnan Wala na natin, talaga. kasi kumalas na talaga Wala na. tingnan natin. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.